Magandang hapon, narito po ang sakit-sit ng mga sports balita, lalong paiigtingin ng Department of Education at host Negros Oriental ang seguridad sa palarong pambansa sa Dumaguete City. Dahil na rin sa magkakambal na pagsabog na nangyari sa Boston Marathon noong kahapon, kung saan 3 ang napabalitang nasawi at mahigit 104 na po ang nasugatan. Ang kabuang detalye, hatid ni Ms. Cristabel de Leon. Matiyak na magiging kaaya-aya para sa mahigit 12,000 student-athletes ang kanilang tutuluyan. Puspusan ang pagkukumpune ng support staff sa mga sleeping quarters ng Palarong Pambansa 2013. Ayon kay Negros Oriental Provincial Coordinator Adolf Aguilar, nakahanda na ang mga mattresses of foam na hihiga ng mga atleta at team officials ng 17 regional delegations. Bukod pa dito, inaasikaso na rin umano nila ang paglalagay ng screen sa kwarto ng mga atleta upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaso ng dengue o iba pang mosquito-borne diseases. Ka-screen po yung mga rooms nila, sir. Oh, good. Tsaka well ventilated, ano? Pero hindi pa po lahat naka-screen po. We're on the process of screening all the classrooms po na biliting quarters ng Palarong Pambansa. Masayang ibinalita rin ni Aguilar na nagtalaga na sila ng chef sa bawat delegasyon para maalagaan ang pagkain at iba kailangan ng mga atleta. Ang bawat delegation ay may sariling kitchen personnel, although the province provided a modest subsidy in terms of food items like rice, chicken, beef, and meat, another meat products plus eggs. So, but it's only a modest contribution, hindi po for the entire duration. Simula sa linggo ay inaasahang lolobo ang bilang ng mga bisitang daragsa sa Dumaguete City, kaya tiniyak ni Aguilar ang kanilang kahandaan hanggang matapos ang 2013 edition ng Palarong Pambansa sa April 27. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa football, pinuri ng magkapatid na Phil at James, young husband, ang ginagawang pagpapalakas ng Philippine Football Federation sa men's national team. May 8 taon na pong lumalaban para sa bansa, naniniwala ang young husband siblings na malaki ang naitulong ng mga Phil foreign booters na kinuha ng PFF at ng kalidad ng Philippine football. Narito ang report ni Ms. Meg Siozon. Malaki ang paniniwala ng magkapatid na Phil at James young husband na mas magandang rutang tinatahak ngayon ng Philippine football. Kapabahagi ng national team buhat pa noong 2005. Sinabi ni Phil na kakaiba ang lineup ng Philippine Ascals ngayon. Ang presensya ng mga highly rated Phil foreign booters na na-scout at nakuha ng management mula sa iba't ibang European at American leagues ay nakatulong umano ng malaki sa kampanya ng bansa sa mga international competitions. Ito'y bukod pa ani Phil sa mga local talents na ready to be tapped ng koponan. I think when we have all our players available, we're very, very strong, and yeah, you could say that. We could say we've got the in terms of talent, we've got the best players available. But it still takes time to gel. But with the individual talent we have, it is the best, I think. Sa James, mataas ang kumpiyansa nila ngayon sa sarili, lalo pat nakakuha ng ticket patungong AFC Challenge Cup sa Maldives sa susunod na taon ang Ascals. If anything, I was comparing it to before we became the Ascals, where we'd be lucky to get one tournament a year or one tournament every 2 years. Now we seem to have games coming thick and fast, which is great and makes us really happy. Samantala, sasalang naman sa iba't ibang tune-up matches ang Philippine 11 bilang bahagi ng kanilang maagang preparasyon para sa pagsabak sa 2014 AFC Challenge Cup. As we play together, so I think definitely the team's going to get better. I think it's important we develop a training program here to get more players playing and more. It's difficult to throw players all together and expect to win a game. It needs time, and it takes the team to gel before you can really start achieving things. Sa ngayon ay wala pang scheduled practice as one whole unit ang Philippine Ascals, pero magiging busy sa UFL ang ilang miyembro ng national team. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Sometimes you have to listen closely so you can understand. Sa boxing, magsisilbing pong tune-up ang laban ni Pinoy featherweight contender Ray Boom Boom Bautista kay Ivan Ramirez ng Mexico sa Sabado para sa pinaplanong showdown kontra Puerto Rican superstar Juan Manuel Marquez. Base sa ulat, matagal na umanong hinahamon ng duelo ng kapo ni Lopez si Bautista. At ngayong taon ay balak ng isa katuparan ng mga handlers ng Pinoy fighter ang nasabing laban.
May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Isang malaking plano ang inihahanda ng promoter ni Ray Bumbum Bautista sakaling manalo ito ngayong Sabado. Ayon kay Ala Promotions Chief Tony Aldeguer, nakalatag ang alok ng kampo ni Puerto Rican superstar Juan Manuel Lopez kay Bautista na sila ay maglaban bago matapos ang taon. Ani Aldeguer, noong pa ay kanila natanggap ang nasabing alok na gaganapin sa Puerto Rico. Ngunit kanila munang tinanggihan ang hamon dahil sa nagpapagaling panoon ng kanyang injured hand si Bautista. Sa ngayon, ani Aldeguer ay fully healed na ang kamay ni Bautista at tanda na itong hamunin ng mga tigasing boxers ng featherweight division. Parehong rated number 4 sa IBF at WBO si Bautista habang number 6 ng WBO si Lopez sa featherweight division. Nakatagdang idepensa ni Bautista ang kanyang WBO International Featherweight title kontra Mexican Ivan Ramirez ngayong Sabado sa Davao City. Sa April 20 ay dadayo sa Mexico ang dating 2 Division World Champion na si Lopez para labanan si William Prado ng Brazil. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig ng palakasan kung kayo po yung nabitin tumutok ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa para sa Telebisyon ng Bayan.